Welcome back to our channel. Mapapansin niyo medyo malat pa yung boses ko. Wala po tayong vlog last week ng actually 5 days or 6 days. Basta for the past how many days po wala po kaming vlog. Sa kadahilan ang nagkasakit po kaming lahat. Ako lang po ngayon dito sa vlog na ito. Yung mga kasama ko ay nasa taas na nagpapahinga. Kasi si Zoe merong pang lagnat. Kaming lahat, ang family Richards ay nagkasakit po. Pati po si Mama Marina, ayan, nagkasakit din po. Magmula last week, Saturday actually. That was, anong date ba yun? From August 26 po. Hanggang today, na binavlog ko ito. Today is, ano po dito? September 2. September 2, 8 o'clock ng gabi. Tulog na ang mga bata. Si Daddy Teban din ay nasa taas na. So, naisipan ko na, since medyo okay na yung pakiramdam ko, naisipan ko na mag-vlog nga tonight. Para explain ko sa inyo kung bakit wala kaming vlog for the past few days. Kung mapapansin po ninyo, meron po akong pinost last time, parang 3 days ago. 4 days ago, parang ganyan. Nakarga po ni Daddy Teban si Kenneth at nasa clinic. Tapos sabi ko, get well soon. So, ayun nga po, kami pong lahat ay nagkasakit. Kami pong lahat ay nagka-corona ulit. Ayan. Kasama si Baby, kasama si Kenneth. Nagka-corona din po siya. Ganito po kasi ang nangyari. Nung Saturday, September 26, pumunta kami sa isang kaibigan. Tapos kami doon. Nagbisita, kumain. Tapos, yung day na yon, sinasabi na po ni Daddy Teban sa akin na medyo masakit yung lalamunan niya. Pero wala naman siyang ibang nararamdaman. Sabi lang niya, medyo masakit ang lalamunan niya. At saka, parang masakit ang katawan niya. So, feeling niya parang lalagnatin siya yung ganun. Pero, usually naman kasi, masakit naman talaga yung likod niya. Pero, hindi naman siya nilagnat yung araw na yon. Yung likod niya kasi talaga, masakit talaga, paminsan-minsan. So, yung day na nga na yun, Saturday, September, last week, excuse me po, nagpahilot dun sa asawa nga nung kaibigan. Tapos, it so happen na magaling yung parang mag-align ng buto, yung parang ganyan. So, nag-continue yung day namin, katapos namin dun sa kaibigan, nakipag-lunch kami. Pumunta kami ng Blueberry Farm. Ayan, nag-pick ng blueberries si Zoe. Hindi ko pa nga po yun na-edit yung vlog ko na yon. Dapat po, mauna pa siya sa vlog na ito. Kaya lang po, hindi ko nga siya na-edit. Kasi nga nagkasakit nga po kami. Di yun, Saturday, umuwi kami, natulog. Kinabukasan, Sunday, aalis po kami. Kasi nga, ililibot po namin si Zoe. Yung usual po niya na pinupuntahan namin, mga theme park, yung mga ganyan. Okay naman po si Daddy Teban that time. Okay po kaming lahat that time. Again, masakit ang lalamunan ni Daddy Teban. Which is naalis naman kasi nga siya yung strep sales. Tapos wala siyang lagnat, wala siyang ubo, wala siyang sipon and everything. So, yung day po namin na yon, okay siya, as in okay kami. Di yun, nag-enjoy si Zoe sa theme park, naglaro siya, tapos kumain kami sa labas. And then, kauwi namin, sabi ni Daddy Teban, medyo mainit yung pakiramdam niya. Tapos kapag naglalakad siya, medyo hinihingal siya, yung ganyan. And then, inuubo siya ng konti, sinisipon siya ng konti. Tapos, sabi nga niya, masakit yung lalamunan niya. Tapos, akala namin, yung normal lang na yung sipon, yung ganyan. Actually, hindi naman talaga siya yung malalang sipon or malalang ubo. Pero before pa yung Saturday na yun, before pa yung September 26 na Saturday, yung 25, 24, 23, 22, yung week na yon, medyo na si Daddy, yung medyo sakit-sakit ang ulo niya, sakit ang lalamunan niya, pero
nag-work pa rin siya, yung normal work lang. Hindi siya talaga yung masakit na masakit. Parang akala lang niya yung seasonal flu lang, yung ganun lang. Yung Sunday lang talaga ng gabi na medyo nilagnat na siya, yung ganyan. Tapos Sunday din ng gabi, nilagnat din ang Kenneth. Nagtaka ko bakit siya nilalagnat kasi hindi siya sinisipon, hindi siya inuubo. Tapos, ano pa ba? Wala siyang rashes, wala siyang anything. Bigla lang talagang mataas ang lagnat niya. Biglang 39.5 ang lagnat niya. Tapos ganyan, di Sunday yun. Tapos, na yun kasi halos pa madaling araw na ng Sunday. Halos, actually, Monday na ng madaling araw. And then, sabi ko kay Daddy Teban, tawag na kami sa clinic. Para nga kay Ken. Kasi, wala kaming iniisip na COVID or what. Kasi kami lahat may COVID pala. So, wala kaming iniisip na ganon. Pina-check up namin siya ng Monday. Tapos, pumunta kami ng clinic ng Monday. Wala naman ding nakita kay Kenneth. Okay ang ears niya, tinignan. Okay ang mouth niya. Okay ang lungs niya. Tapos that time kasi, madalas na siyang magpupu. Akala ko may napakain lang ako sa kanya or what, yung ganon. Tapos bigla lang siyang nilagnat nga. Tapos sabi ng doktor, baka sa ngipin niya kasi nga nakalusot na yung yung ngipin niya, yung dalawa dito sa baba. Tapos naisip ko, baka nga sa sa ngipin nga. So, the whole day, nilalagnat siya. Sabi lang ng doktor, namin siya, umuwi kami. Sabi lang ng doktor, paracetamol namin siya, yung 60 milligram na paracetamol. And then, pinaracetamol lang namin siya the whole Monday. The whole night ng Monday, hindi bumababa talaga yung lagnat niya as in 39.5. Minsan bababa kapag pala nilagyan namin ng paracetamol kasi sa puwet namin pinapasok yung paracetamol niya. Bumababa ng konti, 38.9, 38.8, ganon. Pero pagkatapos ng paracetamol, babalik na naman sa 39.5. Tapos, naniwala naman ako sa doktor na baka sa ngipin lang yung ganon. Tapos nag-research ako, nakita ko na hindi naman pala abot ng 39.5 yung lagnat ng bata kapag nangingipin siya. Tapos ko din na naisip ko din, baka dahil din sa ngipin niya kasi medyo nagpapapo siya madalas, yung ganon. Hindi naman din pala yun, totoo na magtatay siya lagi, yung ganyan kapag nangingipin siya. Meron daw tendency na talaga siya alalagnatin. Pero low grade lang yung lagnat. Hindi kagaya nung meron nga si Kenneth. Tapos Monday kasi, hindi na nag-work si Daddy Teban. Tapos sabi sa kanya, magstay siya sa bahay kasi nga medyo under the weather ang nararamdaman niya. Mansis na sa bahay naman siya, hindi naman din sobrang sakit ng pakiramdam niya. Tapos si Mama Marina nandito rin sa bahay. Mag-work ako ng Tuesday. Di nag-work ako ng Tuesday. Tuesday, masakit na rin yung yung lalamunan ko. Pero kapuranggit lang. Wala talaga akong iniisip na kahit anuman. Masakit lang ng konting-konti yung lalamunan ko. Tapos nag-strepsil lang din ako. Tapos hindi ako sinisipon, hindi ako inuubo. Wala talaga akong ibang nararamdaman. Mga bandang after lunch na, sumakit yung yung ulo ko. Tapos, bigla na akong inuubo, sinisipon. Tapos, masakit na yung yung katawan ko. Tapos, bigla akong nagbalik-balik. Bigla akong nag-LBM. Tapos, sabi ko sa sarili ko, iba na itong nararamdaman ko. Parang yung naramdaman ko nung nagka-corona ako last year. Kasi last year, March 2022, nagka-corona ako. Tapos, sabi ko sa supervisor ko, pengi akong kasi libre yun sa work. Pengi akong yung pang-test ng ng corona. Tapos ayun, nag-test ako, it turned out na positive ako sa coronavirus again. Oh my God.
Tapos, madali, tinawag ko si Daddy Teban, Daddy, mag-test kayo, mag-test ka, i-test mo din si Kenneth, kasi nga si Kenneth nilalagnat. That time, si Zoe at si Mama Marina, walang kahit anumang sakit, okay sila, as in okay sila. Pagkatapos ganyan, edi madali, nag-ano si Daddy Teban, nag-test siya, yung strip lang, yung self-test. Nag-test siya, tapos dinest din niya si Kenneth, ayun. Positive silang dalawa sa corona. That time, nagpaalam na ako sa work. Sabi ko, uuwi ako kasi nga may corona. May corona ako, tas may corona asawa ko, at may corona din yung anak ko. Dito kasi guys, wala nang protocol. Kahit may corona ka or whatsoever, pasok ka pa rin sa work. Walang problema. Basta mag-face mask ka lang kapag mag-work. Yun lang. So, dapat papasok ka pa rin kung hindi ka naman ganun kalala yung sintomas mo. In my case, masakit talaga ang pakiramdam ko as in. At saka, syempre, gusto kong umuwi, be there with Daddy Teban and Kenneth, and syempre for Zoe, na si Zoe talagang iniingatan namin talaga actually na magkaganyan, na magka-corona. Never pa nagka-corona si Zoe dahil nga super duper ingat namin sa kanya kasi nga may condition siya sa lungs, di ba? Alam nyo naman yun. Tapos, may asthma pa siya. Ayan. Kaya, iniingatan talaga namin siya sa corona. Anyway, to cut the story short, ayun nga, umuwi ako. Tapos, may corona nga si Kenneth. Kaya nga pala, hindi siya bumababa yung lagnat niya. Tumawag kami sa house doctor ulit. Tapos, sabi na house doctor sa amin, magstay lang kami sa bahay. Hayaan lang lumampas yung sintomas. Ganun lang dito, hindi man nila bibigyan ng kahit ano yung bata or kami. Wala silang bibigay kahit ano, para paracetamol lang talaga. Sa ano lang daw kami bahay, hayaan lang, kahit si Kenneth na 6 months old na baby. Syempre, nangangamba ako kasi napakabata niya para magkaroon ng corona. Tapos nagtaka nga kami, meron pa palang corona dito. Akala ko wala ng coronavirus. Ayan, natamaan na naman kami. Actually, last year, kaming lahat na tamaan, pwera lang si Zoe, ako, si Mama Marina, at si Daddy Teban. Pero this year, medyo malala ng konti yung akin kaysa sa last year. Kasi last year, medyo mild lang yung symptoms ko. Ngayon, medyo marami yung symptoms ko at medyo masakit talaga yung pakiramdam ko for the past few days. Ngayon na lang talaga ako kumalma ng konti. Tapos, edi yun. Sa bahay lang daw kami, ganyan-ganyan, etc. Tapos, hindi ako, mapalagay. So, ang ginawa namin that Tuesday night, hiniwalay na namin si Zoe, kasama niya si Mama Marina lagi, nasa baba sila lagi. Tapos, si Mama Marina, katabi niya matulog si Zoe sa kanyang kwarto. Hiniwalay talaga namin si Zoe para hindi siya mahawa sa amin. So, ayun nga, nagpatuloy yung mga lagnat namin, ang ubo namin, lahat ng symptoms namin. Thursday na madaling araw, tumawag ako ulit sa doktor kasi nga si Kenneth hindi talaga bumababa ang lagnat niya. Meron na rin siyang ubo, may sipon na rin siya. Tapos kasi dumugo yung yung ilong niya siguro dahil sa sobrang taas ng ng lagnat niya. Tapos dinala ulit namin siya. This time diretso na kami sa hospital. Kasi nga madaling araw kami tumawag, walang clinic. So, kadating namin doon sa hospital, chinek si Kenneth, okay siya, okay ang kanyang tenga, walang infection, yung breathing niya, okay pa, pinadouble check ko lahat, pati yung sa yung tonsil niya, yung ganyan, yung likod niya, yung lungs niya, lahat, yung tummy niya, pinacheck ko lahat, okay siya lahat. So, the only problem is yung corona, kailangan niya yung virus sa katawan niya. Kailangan mag-create ng antibodies yung katawan niya para malampasan niya yung corona. Tapos, by Friday, kahapon nga, kahit anong ginawa naming pag-iingat talaga as in, si Zoe nilagnat na.
ako, wala na akong lagnat. Masakit na lang ng konting lalamunan ko. Masakit na lang din ng konti yung likod ko. Si Daddy Teban din yung lalamunan niya. Wala na kaming lagnat. Si Kenneth, wala na ling lagnat. As of today, Saturday, si Kenneth, ano na lang ngayon, inuubo at sinusipon ng very, very slight. Pinapainom ko lang siya ng tubig lagi. Tapos laging milk. Pero ngayon, kumakain na siya for the past how many days talaga. Hindi talaga siya kumakain, talagang konting-konting milk lang ang dinidrink niya. Tapos pinipilit ko lang talaga siyang pinapainom ng tubig. Pero ngayon, magmula excuse me po. Magmula noong Thursday, Friday, ayan, tsaka today, kumain na siya ulit ng solids niya. Constant na siyang kumakain. Tapos, ayun nga, kahapon nilagnat na nga si Zoe. Pinaracetamol ko na siya kaagad. Kasi alam ko na, pinrepair ko na yung mga inhaler niya. So far, pa lang naman siya, sinisipon. Hindi siya inuubo, sipon lang, tapos, lagnat. Hindi rin siya nagtatae. Sana wag masyadong magtagal yung corona sa katawan niya. Si Mama Marina din, nilalagnat na din magmula kanina. May lagnat na din siya. So, ang ginawa ko, binalik ko na si Zoe sa kwarto namin. Para si Mama Marina makapagpahinga. Sabi niya, medyo masakit na din daw yung likod niya. Tapos, yun nga, nilalagnat na siya. So, as of today, si Daddy Teban ay sakit-sakit na lang ng konti lalamunan at konting ubo. Si Kenneth, sipon, ubo. Tapos ako, yan lang, lalamunan. Tapos yung yung likod ko nga medyo masakit. Konting ubo pero hindi naman ganun kadalas. Inaalala ko lang ngayon si Zoe kasi si Zoe na naman ang meron. So at least ako medyo kumalma na yung pakiramdam ko. Maalagaan ko siya ng fully. Tapos si Daddy maalagaan niya si Kenneth. Ay, ano pa naman yan itong dumapo sa amin? Nag-aano pa man din ako. Nag-aayos ako ng mga gamit nga. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron ng mga boxes dito. Nag-ano na ako, nag-start na ako, nag-i-impake kasi nga sabi ko nga sa inyo, by the end of September, makukuha na namin susi namin at makakalipat kami. So, inunti-unti ko na yung mga gamit na i-box nga. Tapos nga ngayong September 9, next week Saturday, meron kaming dito sa baryo namin, meron kaming garage sale. Kaya, inaano ko, minamadali ko para nga yung mga lahat ng pwede naming ibenta, mahiwalay ko na dun sa mga ibabox ko. Ayan, nagkasakit naman kami. Wala talaga, hindi mo talaga alam ang mangyayari. Kaya nga, dapat talagang alagaan natin ang ating sarili. Health is wealth talaga. Bagay kahit naman anong alaga mo kasi kapag natamaan ka talaga ng virus, wala kang talaga choice. Kasi nga si Daddy, kuha niya yan sa work niya for sure. Kasi nga yung mga kasama niya sa trabaho, meron mga sakit kasi nga galing silang bakasyon. Yung iba galing Asia, yung iba galing Africa, yung iba galing Amerika. Talagang galing sila sa iba-ibang lugar kasi nga nagbakasyon sila. Sabi ko nga sa inyo sa mga past vlogs ko, every July, August dito, talagang nagbabakasyon yung mga tao. Umaalis, pumupunta ng ibang bansa. So, kauwi nila dito, ayan, meron silang mga sakit, nadala sa work. Si Daddy Teban, isa siya sa, nahawa sa work. Nauwi niya sa bahay, nahawa niya kaming lahat. Ganun ang nangyari. Ayaw ko din naman i-vlog yung meron kami mga sakit. Paano ko inalagaan yung mga bata na may sakit, yung ganyan. Ayoko nang i-show sa YouTube yun. Gusto ko lang ilaan yung time ko, alagaan yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko na may sakit. Ayoko na i-film pa or whatsoever. Kaya, hindi talaga ako nag-vlog, hindi talaga ako nag-post. Kasi nga, gusto kong i-spend yung time, yung panahon na samahan ko talaga sila. Tsaka, meron din naman akong sakit, kaya hindi talaga ako makakapag-vlog. Ngayon na lang talaga medyo kumalma na ng konti yung lagnat and everything.
So, sa ngayon, pagaling na kami dalawa ni Daddy Teban at si Kenneth din, hopefully, and then si Zoe ang susunod at saka si Mama Marina. So, rest assured na gagawa kami ulit ng mga videos. Pag okay na po kaming lahat, okay na po lahat ang buong family Richards, at wala nang sakit, ayan, ipagpapatuloy po namin yung mga vlogs po namin. Sa lahat po na nag-message sa akin sa Facebook, tapos sa lahat po ng mga nag-comment ng get well soon, get better, maraming salamat po. Nabasa ko po yung lahat, pero wala po akong energy talaga na mag-reply po sa inyong lahat. Again, rest assured, babalik din po kami sa vlogging kapag na okay na po kaming lahat. And maraming salamat po sa inyong mga prayers at saka sa inyong mga concern po. Nakakataba po ng puso lahat po ng mga messages po ninyo sa amin. Ayan, in behalf of Family Richards, maraming salamat po ulit. Happy Sunday po sa inyong lahat. God bless you all po. Bye! See you all next time!